Pag-uusapan natin ngayon mga tol itong trainer dati ni Errol Spence. Kakasuhan si Spence dahil hindi daw nagbayad ng tama. Ryan Garcia hinahamon ngayon si Errol Spence Jr. Oscar De La Hoya pinaliwanag niya kung bakit umiiwas talaga si Canelo kay David Benavidez. Adrian Broner may paparating na laban ngayong June 7. Balita din tungkol kay Cuadro Alas Casimero, hindi kasama sa prinomote ngayon ng Treasure Boxing Promotion. Nag-file ngayon ng kaso si Derrick James dahil hindi raw nagbayad ng tama si Errol Spence. Nasa kontrata raw ni Derrick James, 10% ang dapat ibabayad ni Errol Spence sa kanyang kinita laban kay Terence Crawford. May siguradong bayad kasi si Spence doon na $25 million. Ang 10% po niyan mga tol, $2.5 million. Pero ang binayad lang daw ni Errol Spence kay Derrick James, $350,000. Kaya nagrereklamo ngayon si Derrick James. Hinahabol niya si Errol Spence na dapat bayaran siya ng tama. Kaya galit na galit itong si Ryan Garcia. Matagal na raw nagkasama si Derrick James at Errol Spence, pero bakit daw hindi mo siya babayaran ng tama? Kaya call out ngayon ni Ryan Garcia mga tol, gusto na niya labanan si Errol Spence. Medyo napamahal na nga po si Ryan Garcia kay Derrick James dahil sa naging panalo niya kay Devin Haney. Kaya pinagtatanggol ngayon ni Ryan Garcia si Derrick James. Labanan daw niya si Errol Spence para magbayad na ito ng tama. Sa ibang banda naman, Oscar De La Hoya naniniwala na umiiwas si Canelo kay David Benavidez. Palusot na lang daw ni Canelo yung pinipresyohan niya ang sarili ng $200 million. Isang paraan daw yun para makaiwas ka sa kalaban. Kaya kung manalo raw si Jaime Munguia kay Canelo Alvarez, pinangako ni Oscar De La Hoya na ikakasa niya ang David Benavidez versus Jaime Munguia. Pinangako naman ni Jaime Munguia na kaya niya talunin si Canelo Alvarez. Matindi raw ang training na pinapagawa ngayon ni Coach Freddie Roach. Talagang pinag-aandaan kung paano talunin ang isang Canelo. Sa ibang banda naman mga tol, pay-per-view buys ni Devin Haney at Ryan Garcia, may lumalabas nga po na umabot daw ito sa 972,000 pay-per-view buys. Ayon yan kay Eddie Hearn mga tol, pero hindi pa ito kumpirmado. Kung sakaling totoo nga ito mga tol, isang successful pa rin ang naging laban ni Ryan at Devin Haney. Hindi man siya umabot ng 1 million pay-per-view buys, pero malaki na rin yan, 972,000. Kung matatandaan nga yung laban ni Manny Pacquiao versus Kit Thurman, umabot lang po yun ng 500,000 pay-per-view buys. Kaya malaki pa rin ang naging pay-per-view ni Ryan at Devin Haney kung totoo yung 972,000. Okay mga tol, sa ibang banda, Adrian Broner muling magbabalik sa June 7. Baka kalaban po niya si Blair Cobbs na may kartadang 16 wins, 10 KOs, may isang talo. Maglalaban daw po sa welterweight division. Sa ibang banda naman, the WBA have now officially sanctioned Tim Tszyu versus Berril Ortiz on August 3. Paglalabanan na nga daw po ang WBA interim super welterweight belt. Kung sino ang panalo dyan, magiging mandatory. Kung sino naman ang panalo kay Terence Crawford versus Israel Madrimov. Sa ibang banda naman, Treasure Boxing Promotion may paparating na event ngayong May 11. Hindi nga po kasama si Casimero sa event na yan dahil si Vince Paras ang mapapalaban dyan. May kartada ito na 20 wins, 15 KOs, may 2 talo. Makakalaban niya isang Japanese. Mangyayari nga po ang laban na yan sa Paradise City, South Korea. Promoter po dyan si Masayuki Ito. So bakit kaya hindi kasama ngayon si Cuadro Alas sa event na yan? Dapat binigyan na lang ng kalaban si Casimero para active ang katawan. So abangan po natin mga tol ang next fight ni Cuadro Alas Casimero. Nagpapakita naman siya ng mga training ngayon at nag-aanda sa laban.